Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Magsisisi ka rito, Karina. Sisiguraduhin ko yan. Galit na banta na Sebastian sa babaeng bumangga sa kanyang sasakyan. Si Sebastian Serrano ang pinaka-kinatatakutang negosyante hindi lamang sa kanyang bansa kundi pati na rin sa labas nito. Dahil sa kanyang pagiging matapang at walang awa, hindi siyang tipo ng tao na nagpapatawad o nakakalimot. Si Karina Mendoza, ang nag-iisang anak ng sikat na pamilyang Mendoza, ay bumangga sa kanyang sasakyan at tumangging humingi ng tawad kay Sebastian, habang hinahamon tong gawin ang pinakamasamang kaya nitong gawin. Mapabagsak kaya ni Sebastian si Karina sa kanyang mga kamay, lalo na ngayon na nakatakda na itong ikasal sa kanya, o mapagtagumpayan kaya ni Karina ang manindigan laban sa kanyang asawa, lalo na kapag nalaman niyang ito ang kalaguyo ng kanyang mortal na kaaway na si Joanna Rivas. Madilim ang kalangitan at walang patid ang pagbuhos ng malakas na ulan sa kahabaan ng isang eksklusibong kalsada sa Maynila. Ang tayong nagbibigay ng liwanag sa kalsada ay ang mga poste ng ilaw na pilit na lumalaban sa dilim ng gabi. Sa loob ng isang itim at custom-built na Maybach, tahimik na nakaupo si Sebastian Serrano. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey habang nagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet. Siya ang pinaka-kinatatakutang negosyante hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa Asia. Sa edad na 32, nakilala siya sa kanyang pagiging matapang, malupit sa mga kalaban sa negosyo at walang awa kung sumira ng mga kumpanyang humahadlang sa kanyang landas. Para kay Sebastian, lahat ay may presyo at ang lahat kaya niyang pasunurin. Ngunit ang pambihirang katahimikan ng kanyang gabi ay biglang binasag ng isang nakabibinging kalabog. Nayanig ang malaking sasakyan, bahagyang natapon ng whiskey na hawak ni Sebastian sa kanyang mamahaling suit. Madilim ang kanyang mga mata nang mag-angat siya ng tingin. "Ano nangyari, Marco?" Malamig at may banta sa boses na tanong niya sa kanyang driver. "Sir, may bumangga po sa likuran natin, isang pulang sports car?" Nanginginig na sagot ni Marco habang nakatingin sa rearview mirror. Huminga ng malalim si Sebastian. Hindi siyang tipo ng tao na nagpapatawad o nakakalimot sa kahit na anong aberya, lalo na kung naabala ang kanyang limitadong oras. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Hindi na hinintay payungan siya ng kanyang tauhan. Sa likuran ng kanyang Maybach ay isang pulang Ferrari na may UP ang uso. Mula sa driver's seat bumaba ang isang babae. Basang-basa na rin ito ng ulan. Ang kanyang mahabang buhok nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit sa halip makitaan ng takot ang mga mata nito, naglalagablab sa inis. Siya si Karina Mendoza, ang nag-iisang anak ng sikat ngunit ngayon unti-unti nang bumabagsak na pamilyang Mendoza. Sa kabila ng unti-unting pagkaubos ng yaman ng kanyang pamilya, di nawala sa kanya ang pagiging palaban at mapagmataas. Kagagaling labang niya sa isang mainit na pagtatalo sa kanyang mga magulang tungkol sa pagkakalubog nila sa utang, kaya't lutang kanyang isip sa pagmamaneho. Nang magkaharap ang dalawa, tila huminto ang pagpatak ng ulan sa tindi ng tensyon na namuo sa pagitan nila. Tinapunan ni Sebastian na malamig na tingin ang nasirang likuran ng kanyang sasakyan, pagkatapos ay binaling ang matatalim na mata kay Karina. "Alam mo ba kung sinong binangga mo, Miss Mendoza?" Wika niya. Ang boses ay sapat na malakas para mangibabaw sa ingay ng ulan. Kilala niya ito. Sa mundo ng mga elite, walang hindi nakakakilala sa isa't isa. Tinaasan siya ng kilay ni Karina. Pinag-cross nito ang kanyang mga braso sa kabila ng lamig. "At alam mo rin ba kung sinong kinakausap mo, Mr. Serrano?" Bigla-bigla kang pumipreno sa gitna ng malakas na ulan. "Sino ba namang hindi babangga sa'yo?" Kumuyom ang panga ni Sebastian. Wala bang sino mang nangahas na sumagot sa kanya ng ganon, lalo ng isang babaeng galing sa isang pamilyang malapit nang mabaon sa utang.
Ikaw ang nawala ng kontrol at ikaw ang nakabangga sa sasakyan ko. Isang simpleng paghingi ng tawad at pagbabayad ang inaasahan ko, ngunit mukhang masyadong mataas ang pride mo para gawin yon. Malamig na tugon ni Sebastian habang humahakbang papalapit sa dalaga. Ang kanyang presensya ay nag-utos ng takot, ngunit hindi umatras si Karina. Humingi ng tawad? Sa'yo? Isang mapangutyang tawang pinakawala ni Karina. Kahit kailan hindi ako hihingi ng tawad sa isang lintas sa negosyong tulad mo. Gusto mo ng bayad? Ipadala mo ang bill sa abogado ko, pero hindi ako magmamakaawa o hihingi ng depensa sa isang Sebastian Serrano. Umigting ang mga ugat sa leeg ni Sebastian. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit habang tinititigan ang matapang na mukha ng babae. Nilapit niya ang kanyang mukha ng bahagya kay Karina. Ang boses mababa, nakakapangilabot at puno ng di maikakailang banta. Magsisisi ka rito, Karina. Sisiguraduhin ko yan. Galit na banta ni Sebastian. Hindi nagpatinag si Karina. Sa halip na yumuko, tiningala niya ng diretso ang bilyonaryo. Gawin mo ang pinakamasamang kaya mong gawin, Sebastian. Hindi ako natatakot sa iyo at hindi mo ako mapapasunod. Dumating ang mga pulis ilang minuto matapos ang insidente. Bukas ang mga nag-iingay na sirena. Umalis si Sebastian pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi na tiningnan pang muli si Karina. Ngunit sa pag-andar ng kanyang Maybach palayo, isang maitim na plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi sapat ang bayad pinsala sa sasakyan. Alam ni Sebastian ng pamilya Mendoza na sa bingit na ng pagkalugi at siya mismong may hawak ng ilan sa pinakamalaking utang ng mga ito. Tumingin siya sa bintana, pinapanood ang paglayo ng bigura ni Karina sa ulan. Hindi ka takot sa akin, Karina Mendoza? Bulong ni Sebastian sa kanyang isipan habang isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang katapangan mo kapag nasa mga palad na kita. Yon ang gabing nagbukas ang pinto para sa isang malupit na laro ng tadhana. Isang banggaan na magbubuklod sa dalawang taong hindi nakatakdang magkasundo. Ngunit pilit pag-iisahin ang galit, kapangyarihan at paghihiganti. Akala ni Karina doon na magtatapos ang lahat. Nagpatuloy siya sa kanyang mga araw ng may pagmamalaki. Iniisip ng insidente sa ulan na isa lamang hindi pagkakaintindihan na lilipas din pagkalipas na ilang araw, ngunit nagkamali siya ng husto. Ang mundo ng mga Serrano hindi nagpapatawad sa mga taong sumusuway o bumabangga dito, lalo kung ang lalaking binangga ay ang mismong nagmamay-ari ng kalahati ng mga negosyo sa bansa. Makalipas namang 3 araw, habang abala si Karina sa pag-aayos ng nalulugi nilang art gallery, biglang dumating ang kanyang ama na si Don Fernando Mendoza. Putlang-putla ang matanda, nanginginig ang mga kamay, hawak ang isang makapal na brown envelope. Karina, anak, tapos na tayo? Nanginginig na wika ng kanyang ama habang bumagsak ito sa silya sa loob ng opisina. Sinira na tayo ni Sebastian Serrano. Binenta niyang lahat ng utang natin sa iba't ibang bangko at kinuha niya to sa ilalim ng pangalan niya. Binigyan niya tayo ng ultimatum. Nanlamig ang buong katawan ni Karina. Anong ibig mong sabihin, Itay? Pwede nating ayusin to sa korte. May mga abogado pa tayo. Wala ng korte, anak. Putol ng kanyang ama habang tumutulo ang mga luha sa mga mata nito. Hawak na niya ang mga titulo ng ating mga ari-arian, ang pabrika at maging ang mansyon tinitirhan natin. Isang pirma na lang at mapapalayas tayo bukas na bukas din. Wala na tayong laban. Inagaw ni Karina ang envelope mula sa nanginginig na kamay ng kanyang ama. Binuksan niya ito at binasa ang mga dokumento sa loob. Ngunit ang pinakamabigat na tumama sa kanya ay ang huling papel. Isang kasunduan sa kasal, isang kontrata kung saan nakasaad na ang tanging paraan upang mapatawad ang bilyong pisong utang ng mga Mendoza, mailigtas ang kumpanya at mapanatili ang kanilang dangal ay ang pagpapakasal ni Karina kay Sebastian Serrano sa loob lamang ng 7 araw. Isang asawa sa papel para sa kaligtasan ng pamilyang Mendoza? Ang mabigat na nakasulat sa kondisyon ng kontrata. Napaupo si Karina sa kanyang silya, parang gumuho ang mundo sa kanyang harapan. Ang lalaking binastos at hinamon niya sa gitna ng ulan ay siya rin lang palang magiging tagapangasiwa ng kanyang kapalaran o ang magiging berdugo nito. Kinabukasan, lumakad si Karina patungo sa mataas na gusali ng Serrano Empire. Hindi siya pumunta bilang isang palaban na may dalang galit, kundi bilang isang babaeng sinusuko ang sarili para sa pamilya.
Sinlubong siya ng personal na sekretary na si Bastian at diretso siyang dinala sa tuktok ng palapag, ang malawak at tahimik na opisina ng bilyonaryo. Nang bumuka sa malaking pintuan, nakatayo sa Sebastian sa harap ng glass wall, nakatalikod habang tanaw ang buong kalansuran. Dahan-dahan tong lumingon, ang mga mata ay may malamig at mapagtagumpay na kislap. Alam kong darating ka, Miss Mendoza. Malamig na wika ni Sebastian habang naglalakad papalapit sa kanyang mesa. Mabilis ka palang magdesisyon kapag pamilya ng nakataya. Tumayo si Carmina ng tuwid. Pinilit itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nilapag ang pirmadong kontrata sa ibabaw ng marmol na mesa ni Sebastian. Pumayag na ako sa gusto mo, Sebastian. Binigay ko sa iyo ang kalayaan ko at ang karangalan ko para lang iligtas ang pamilya ko. Matapang na sabi ni Karina kahit na nagiinit ang kanyang mga mata sa pigil na luha. Ngunit wag na wag mong kakalimutan. Binili mo lang ang pangalan ko, hindi kailanman ang pagkatao ko. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Hinawakan niya ang kontrata at tiningnan ang pirma ni Karina. Umabante siya ng ilang hakbang hanggang sa magkalapit na ang kanilang mga mukha. Walang problema doon, Karina. Bulong na Sebastian ng may pagbabanta. Dahil sa sandaling dumakad ka sa altar kasama ko, sisiguraduhin ko ang bawat araw mo sa poder ko ay magiging isang buhay na impyerno. Maghanda ka na. Walang nagawa si Karina kundi lumakad sa altar makalipas ang ilang araw. Suot ang mamahaling puting damit na simbolo ng isang maruming kasunduan. Habang nakatayo siya sa tabi ng lalaking ngayoy asawa niya na sa mata ng batas at ng tao, ang kanyang mga mata ay naglalagablab na hindi na sa galit kundi sa isang matinding panata. Hindi siya magpapatalo sa laro ni Sebastian Serrano. Ang tinta sa kontrata ng kasal ay medyo bago pa lamang nang maramdaman ni Karina ang buong bigat ng kanyang desisyon. Pagkatapos ng simpleng seremonya na walang bisita kundi ang mga abogado at ilang personal na tauhan, dinala agad siya ni Sebastian sa kanyang pangunahing mansyon sa Tagaytay. Isang napakalaking istruktura ng salamin, bakal at mamahaling kahoy na nakatayo sa gilid ng bangin, kung saan tanaw ang malamig na lawa ng Taal. Ngunit sa kabila ng ganda ng lokasyon, ng atmosfera sa loob ay kasing lamig ng yelo. Pagpasok pa lang nila sa malaking double door, sinalubong na sila ng punong katiwala ng bahay na si Manang Martha, kasama na ilang kasambahay na yumuko bilang paggalang. Hindi man lamang lumingon si Sebastian kay Karina, dire-diretso tong naglakad patungo sa hagdan habang iniunat ang kanyang kwelyo. Ihatid mo siya sa silid, sa dulo ng kandurang pasilyo. Malamig na utos ni Sebastian bago tuluyan na nawala sa dilim sa ikalawang palapag. Nang pumasok si Karina sa itinalagang silid, napanganga siya sa gilid sa galit at dismaya. Hindi na ito ang silid ng isang may bahay na bilyonaryo. Para itong isang simpleng guest room na walang buhay. Walang mga kortina sa malalaking bintana, manipis ang kama at tayong ang puting dingding lamang ang sumalubong sa kanya. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang marinig niya ang malakas na katok bago bumukas ang pinto. Pumasok si Sebastian, bitbit isang makapal na folder at isang listahan na nakasulat sa papel. Binagsak niya to sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mula ngayon, habang nandito ka sa bubong ko, susunduin mo ang mga patakaran ko. Panimula ni Sebastian, ang boses ay matigas at walang emosyon. Inabot niya ang papel at binasa ng isa-isa. Una, hindi ka maglalakad sa kahit isang bahagi ng mansyon na to nang walang pahintulot ko. Pangalawa, ikaw ang maghahanda ng sarili mong agahan at kape tuwing umaga. Walang kasambahay na maglilingkod sa'yo dahil hindi ka rin na dito. Asawa ka lamang sa papel. Pangatlo, bawal kang pumasok sa home office ko nang walang katok o dahilan. Ang pang-apat, huminto si Sebastian, lumapit ng bahagya hanggang sa maamoy ni Karina ang mamahaling pabango nito at tiningnan siya diretso sa mga mata. Huwag na huwag kang mag-aastang may karapatan ka sa akin sa harap ng ibang tao o kahit sa harap ng mga tauhan ko. Alipin ka sa katotohanan, Karina, tandaan mo yan. Ang bawat salita ay tila mga aspilyong tumutusok sa dibdib ni Karina. Ngunit sa halip na yumuko, umiyak, gaya na inaasahan ng lalaki, tinaasan niya ng kilay si Sebastian. Tumayo siya ng tuwid, sinalubong ang nandilisik nitong mga mata ng walang pag-aalinlangan.
Tapos ka na bang maglista ng mga utos mo, Mr. Serrano? Matapang na tanong ni Karina. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Naiintindihan ko ang bawat isa sa kanila. Ngunit bago ka umalis sa silid na ito, gusto kong itatakbo rin sa isipan mo ang sasabihin ko. Lumapit si Karina, papalapit kay Sebastian, hindi nagpapatalo sa tangkad at intimidasyon ito. Tandaan mo, Sebastian, sa kontratang ito, may dalawang panig. Binili mo ang pangalan ko. Para sa negosyo mo, oo. Ngunit hindi mo kailanman kayang bilhin ng kaluluwa ko at baka sa huli. Ikaw din ang magsisisi sa dinala mong isang ahas sa loob ng sarili mong mansyon. Isang segundo ng katahimikan ang bumalot sa silid. Nagdidilim ang mukha ni Sebastian sa gulat at galit. Walang sino man ang kailanman kumontra sa kanyang mga patakaran ng may ganoong katapangan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang bilyonaryo, mabilis tinalikuran siya ni Karina at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran ang lalaki na tila ba wala itong halaga. Nang gabing yon, habang nakatitig si Sebastian sa siling ng kanyang sariling silid sa kabilang bahagi ng pasilyo, hindi niya maalis sa isipan niya ang matapang na titig ni Karina. May kakaibang apoy sa mga mata ng babae, isang apoy na sa halip patayan ng kanyang mga patakaran, tila lalo pang nag-aalab. At doon sa gitna ng malamig na gabi, nagsimula ang tunay na digmaan. Sa pagitan ng dalawang pusong pilit pinagtagpo ng puot at tadhana. Lumipas ang ilang linggo sa loob ng malamig na mansyon ng mga Serrano na tila isang mabagal na pagpapahirap. Araw-araw mahigpit na sinunod ni Karina ang mga patakaran na ibinaba ni Sebastian. Maaga siyang gumigising upang magtimpla ng sarili niyang kape sa tahimik at malaking kusina, habang ang mga kasambahay ay palihim na nagpapakita ng awa dahil sa kakaibang trato sa kanya ng bilyonaryo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa halip na manghina, lalo lamang tumitigas ang determinasyon ni Karina na mabuhay at lumaban. Hindi alam ni Sebastian ang mga pagpapahirap na ipinapataw sa kanya ni Karina ay nagsilbing panggatong lamang sa nag-aalab na puot sa dibdib ng dalaga. Ngunit ang di alam ni Karina habang abala siya sa pagpapanatili ng kanyang dignidad sa loob ng silid na yon, may ibang madilim na lihim na nagaganap sa kabilang bahagi ng malaking mansyon. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Karina dahil sa tuyong lalamunan. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid upang kumuha ng baso ng tubig sa kusina sa ibaba. Habang binabaybay niya ang madilim na ikalawang palapag, dumaan siya sa tapat ng home office na Sebastian, ang silid na mahigpit na ipinagbabawal na kanyang puntahan. Normal sana siyang dadaan kung narinig lamang niya ang katahimikan. Ngunit napansin niya na ang mabigat na pintuang kahoy bahagyang nakabukas at may manipis na liwanag na nagmumula sa loob. Kasabay nito ang mahinang tunog ng boses ng isang babae na tumatawa. Napakunot ang noo ni Karina. Sino naman ang mga ngahas na pumasok sa opisina ng kinatatakutang bilyonaryo ng ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan at walang ingay na humakbang si Karina papalapit sa pinto. Sumilip siya sa makitid na siwang ng nakabukas na bahaging ito. Ang nakita niya sa loob nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso sa loob lamang ng ilang segundo. Nakaupo si Sebastian sa kanyang mamahaling swivel chair, ngunit wala narito ang malamig at mayabang na anyo nito. Sa halip, niyayakap sa leeg nito isang pamilyar at napakagandang babae, si Joanna Rivas. Si Joanna ang kilalang socialite, top model at ang walang awang mortal na kaaway ng pamilya Mendoza sa lipunan. Kailan mo ba tuluyang idedeklarang patay na ang babaeng yan sa buhay mo, Sebastian? Malambing at mapanuyang tanong na Joanna habang hinahaplos ang matipunong dibdib ng bilyonaryo gamit ang kanyang pulang kuko. Nakakairita lang isipin na kahit may papel sa asawa mo ang anak ng mga Mendoza na yon, hindi ba't dapat ay tinatapakan lang natin sila? Nanlamig ang buong katawan ni Karina. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang tenga na parang mga karayom. Ngunit mas masakit ang sumunod na ginawa ni Sebastian. Hindi nagalit o itinulak ni Sebastian ang babae. Sa halip, hinawakan nito ang bewang na Joanna. Hinila ito papalapit ng hapon at maraing hinalikan sa mga labi. "Huwag kang mag-alala, Joanna.
Malamig, ngunit may lambing na sagot na Sebastian pagkatapos ng halik. Si Karina ay isang kasangkapan lamang para sa pagbagsak at tuluyang pagkaubos ng mga Mendoza. Kapag nakuha ko na lahat ng gusto ko mula sa kanila, itatapon ko rin siya na parang basahan. Ikaw lamang ang nagmamay-ari ng trono sa tabi ko? Sabay na tumawa ang dalawa sa loob ng silid. Isang tawa ng tagumpay na panglalait na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nakaawa ang mga labi ni Karina habang nakatayo sa labas ng pinto. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Ang buong akala niya ay simpleng galit at paghihigante sa negosyo lamang ang ugat ng kasal nila, ngunit ang narinig niya ngayon, nagbago ng lahat. Ang kasal nila hindi lamang sa isang simpleng kontrata. Ito ay isang malaking sabuatan upang tuluyan ng burahin ang mga mapa sa kanyang pamilya. At ginagamit lamang siya ni Sebastian para sa isang maruming laro. Unti-unti, kumuyom ang mga palad ni Karina. Nawala ang takot at natira na lamang sa kanyang sistema ay nakamamatay na galit at matinding uhaw sa hustisya. Habang nakatayo sa dilim, dahan-dahang tinaas ni Karina ang kanyang telepono mula sa bulsa. Gamit ang maingat na galaw, binuksan niya ang kamera, kinunan ng video ang silid sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Naitala ang pagyakap ni Joanna kay Sebastian at ang malinaw na mukha ng dalawa habang nagtatawanan. Binaba niyang telepono, huminga na malalim upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak at bumulong sa kanyang sarili sa gitna ng dilim. Akala mo ikaw ang nagpapatakbo ng laro, Sebastian? Nagkakamali ka. Ngayon ko pa lamang sisimula ng totoong laban? Madilim pa ang paligid at tahimik ang buong mansyon ng gabing yon. Ngunit sa silid sa dulo ng kanlurang pasilyo, gising na gising ang diwa ni Karina Mendoza. Wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang malamig at matalim na tingin na isang taong handang magsunog ng tulay para lamang makaganti. Habang nakaupo siya sa gilid ng manipis na kama, paulit-ulit nag-iikot sa kanyang isipan ang bawat salitang binitawan ni Sebastian at Joanna. Ang kanilang paghalikan, ang mga halakak ng tagumpay, ang malinaw na pagtataksil na may kasamang malalim na sabuatan upang durugin ang kanyang pamilya. Lahat ng to ay nagsilbing gasolina sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Kaya pala ganon na lamang kabilis ibinaba ni Sebastian ang parusa sa amin. Kaya palang kontratang to hindi lang basta utang, kundi isang paraan ng pagpatay sa pangalan ng mga Mendoza. Bulong ni Karina sa kanyang sarili habang mariing kinakagat ang kanyang labi hanggang malasap niya ang kaunting alat ng dugo. Ngunit hindi siya basta-basta magpapadala sa emosyon. Natutunan niya mula sa kanyang ama, sa mundo ng mga negosyante at naguunahang mga higante, ang galit na pinapakita sa labas ay isang kahinaan. Ang tanging mabisang sandata ay ang tahimik, kalkulado at nakamamatay na paghihigante. Kinabukasan, maagang nagising si Karina. Sa halip na magmukmok o magpakita ng panghihina sa mga kasambahay, dumating siya sa kanyang walk-in closet. Kinuhang isa sa mga natitirang magagandang damit na dala niya bago siya lumipat sa mansyon. Isang eleganteng pulang blazer dress na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at tikas. Naglagay siya ng pulang lipstick at tinali ang kanyang mahabang buhok sa isang pusod na nagbigay sa kanya ng mabagsik ngunit marangyang anyo. Pagbaba niya sa kusina, sinalubong siya na nagtatakang tingin ng mga kasambahay. Sanay na ang mga to na makita siyang simple, tahimik at yumuyuko kapag daraan sa Sebastian. Ngunit ngayon ang babaeng nakatayo sa kanilang harapan, tila isang reyna na handang mangagaw ng korona. Habang nagtitimpla siya ng kape, bumaba si Sebastian mula sa ikalawang palapag, suot ang kanyang mamahaling dark gray suit. Malamig ang mukha nito, handa na namang magbato ng mga insulto o magbigay ng panibagong pasanin kay Karina. Ngunit natigilan ang bilyonaryo nang makita ang anyo ng kanyang asawa. Ang dati mukhang kaawa-awang babae na wala. Ang sumalubong sa kanya ay ang mapanghamon at walang takot na mga mata ni Karina. Mukhang maganda ang tulog mo, Karina, para sa isang taong nakatira sa ilalim ng aking mga patakaran. Malamig na wika ni Sebastian habang lumalapit sa mesa upang kumuha ng itim na kape. Isang mapang-uyam na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Karina. Humigop siya ng kaunti ng sarili niyang kape bago dahan-dahang ibinaba ang tasa sa ibabaw ng marmol. Bakit naman di magiging maganda ang tulog ko, Mr. Serrano? Tugon ni Karina. Ang boses ay kalmado ngunit may kakaibang diin na nagpasandig kay Sebastian.
Masarap managinip, lalo na kapag alam mo na ang mga taong nag-aakmang magkari-harian malapit ng madapa sa sarili nilang bitag. Bahagyang kumunot ang noo ni Sebastian. May kakaiba sa tono ng babae. Isang uri ng kumpiyansa na hindi niya inaasahang makikita rito pagkatapos ng ilang linggong pagpapahirap. Bago pa man makapagsalita si Sebastian, tumalikod na si Karina. Kinuha ang kanyang mamahaling leather bag. May pupuntahan ako, sabi ni Karina habang naglalakad palabas ng kusina. At huwag kang mag-alala, Sebastian. Hindi ko lalabagin ang kontrata natin dahil sisiguraduhin kong sa huli ang kontratang yon ang magiging pabaon ko sa iyong pagbagsak. Paglabas ni Karina ng mansyon, sumakay siya sa isang lumang kotse na pinagkalob sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan at abogado na si Attorney Lucas. Sa loob ng sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan na isang kilalang investigative journalist na matagal nang nag-aabang ng mga bahid ng anomalya sa mga malalaking korporasyon. Hello, Marco. May papakita ko sa'yo. Panimula ni Karina habang ang mga labi niya ay nakakurba sa isang mapanganib ng ngiti. Isang dokumento at video na magpapatunay na ang Serrano Empire at ang mga taong nagpapatakbo nito ay hindi kasing linis na inaakala ng publiko. Magkita tayo ngayon na? Nagsimula ng laro. Di na si Karina ang inosenteng biktimang bumangga lamang sa isang sasakyan sa gitna ng ulan. Isa na siyang mapanganib na manlalaro na handang gibain ang buong imperyo ni Sebastian mula sa loob hanggang sa labas. Kinabukasan ng atmosfera sa loob ng pangunahing gusali ng Serrano Empire ay sadyang mabigat at puno ng tensyon. Sa ikalimumpung palapag, nagtipon ng mga miyembro ng Board of Directors para sa isang napakahalagang buwan ng pagpupulong. Ang pangunahing agenda ay ang pagpapatibay ng isang multi-bilyong pisong joint venture project sa pagitan ng Serrano Empire at ng isang malaking international conglomerate. Nakaupo sa pinakadulong upuan na mahabang marmol na mesa si Sebastian Serrano. Suot ang kanyang itim na suit, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon habang pinapanood ang presentasyon ng kanilang Chief Financial Officer. Para kay Sebastian, ang araw na to ay isa na namang hakbang upang lalo pang patatagin ang kanyang monopolyo sa industriya at wala nang makakapigil pa sa kanyang tagumpay o kaya akala niya. Ilang minuto bago magsimula ang formal na botohan para sa proyekto, bumukas sa malaking dobleng pintuan ng boardroom. Tumahimik ang buong silid at lahat ng ulo lumingon sa pinagmula ng ingay. Si Karina Mendoza ang pumasok. Hindi na siyang babaeng nakayoko at umiyak sa gilid ng daan o tahimik na may bahay na nagtitimpla ng kape sa sulok ng mansyon. Nakasuot siya ng isang marangyang puting coat dress na may gininto ang mga botones. Nakapagsak ang kanyang itim na buhok sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga matay naglalagablab sa malamig na otoridad. Sa tabi niya naglalakad isang veteranong abogado na may dalang makapal na briefcase. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian, agad siyang tumayo mula sa kanyang puan. Ang kanyang panga ay umigting sa matinding inis at gulat. Anong ginagawa mo rito, Karina? Tiningnan niya sa Sebastian na may mapang-uyam ng ngiti bago lumingon sa mga directors na gulat na nakatitig sa kanila. Pasensya na sa abala mga Ginoo. Kalmadong wika ni Karina. Ang boses ay malinaw, matatag at punong-puno ng kumpiyansa. Ngunit bilang legal na asawa na Sebastian Serrano at higit sa lahat, bilang isa sa mga pangunahing stockholder na nagmamay-ari ng malaking bahagi ng mga shares mula sa nalalabing assets ng pamilya Mendoza, nakasalukuyang nakapangalan sa akin sa bisa ng prenuptial at asset transfer agreements na pinirmahan ng board noon. May karapatan akong maupo rito at makialam sa mga desisyong makakaapekto sa buong kumpanya. Nagbulungan ng mga directors. Agad hinila ng abogado ni Karina ang isang upuan sa tabi mismo ng kinatatayuan ni Sebastian at nilatag ang ilang dokumento. Namumulan na sa galit si Sebastian. Lumapit siya kay Karina at marahas na hinawakan ang braso nito. Upang pigilan tong umupo, wala kang karapatan dito. Ang mga shares na sinasabi mo nasa ilalim ng kontrol ko. Talaga ba, Sebastian? Putol ni Karina habang diretsong nakatitig sa mga mata ng bilyonaryo nang walang bakas ng takot. Tinaas niya ang kanyang kamay upang tanggalin ang pagkakahawak nito. Bago mo sabihing hawak mo ang lahat, sana tinignan mo muna ang mga papeles na sinumite ng aking abogado sa SEC ngayong umaga lamang. Ang mga shares ng mga Mendoza hindi mo basta-basta makakuha sa isang iklap. At sa totoo lang, hawak ko ngayon ng sapat na boto para i-veto ang proyektong pinagkakabalahan mo. Bumagsak ang panga ng Chief Financial Officer. Maging si Sebastian napatulala na lamang sa narinig.
Ang babaeng akala niya'y simpleng madaling durugin at kontrolin ay lumabas na mas matalas at mas handa kaysa kanyang inaasahan. Umupo si Karina sa upuan, pinatong kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tumingin ng diretsyo sa buong board. Magpatuloy na tayo sa pagpupulong, mga Ginoo. Marami pa tayong dapat baguhin sa sistema ng kumpanyang ito. Matapos sa maikling sandali ng pagkabigla na bumalot sa buong boardroom, ang tahimik na bulwagan ay napuno ng bulungan ng mga miyembro ng Board of Directors. Ang mata na matatandang opisyal ay nakatingin kay Karina Mendoza, isang babaeng ilang linggo lamang nakakalipas ay kilala bilang tagapagmana na isang bumagsak na pamilya. Ngunit ngayon nakatayo sa kanilang harapan na may dalang kapangyarihan, legal na dokumento at hindi matatawarang talino sa negosyo. Nakatayo pa rin si Sebastian sa tabi ng kanyang upuan. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay umigting at ang kanyang mga kamao ay nakakompresyon na mahigpit. Para sa isang lalaking sanay magdikta ng bawat galaw at maging hari sa bawat silid na kanyang pasukin ang araw na ito, ang kauna-unahang pagkakataong may nangahas na sumalungat sa kanya sa gitna ng kanyang sariling teritoryo. At ang mas masakit pa, ang taong yon ay ang sarili niyang asawa sa papel. Mrs. Serrano, kung totoo man ang mga dokumentong yon, hindi pa rin sapat ang mga shares na hawak mo upang i-veto ang proyektong to na mag-isa. Basag ng Chief Financial Officer sa tensyon. Pilit na pinapakalma ang boses habang nakatingin kay Sebastian na tila naghihintay ng hudyat. Di nagpatinag si Karina. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang silya. Pinag-cross ang kanyang mga braso at binigyan ng CFO na isang malamig at matalas na ngiti. Talaga bang gano'n ang akala mo, Mr. Santos? Tanong ni Karina habang sinanyasan ng kanyang abogado na magbukas ng isa pang folder. Ibinaba ninyong halaga ng mga assets ng mga Mendoza sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na audit reports noong nakaraang buwan upang pilitin kaming magbenta sa mababang halaga. Ngunit ayon sa Section 4 ng aming kasunduan at sa tulong ng mga independenteng auditor na pumasok ngayong umaga, ang bawat boto mula sa pamilyang Gomez at Villaraza lumilipat na sa aking panig. Nilatag ng abogado ang mga pirmadong kasunduan sa ibabaw ng marmol na mesa. Nang makita to ng ilang miyembro ng board na dati ay neutral, bigla silang namutla. Ang dating tiyak na panalo ni Sebastian para sa multi-bilyong proyektong joint venture biglang naglahong parang bula. Meeting adjourned. Malamig ngunit madiin na wika ni Sebastian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa buong silid nang hindi niya na nakayanan ang kahihiyan. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang mga dokumento at tinignan si Karina na isang tingin na nagbabanta ng kamatayan. Lahat kayo, lumabas na. Isa-isang nagmadaling lumabas sa mga directors, natatakot sa galit ng bilyonaryo. Ngunit si Karina na natiling nakaupo, hindi natitinag sa kinauukulan habang pinapanood ang paglabas ng lahat hanggang sa maiwan silang dalawa na Sebastian sa loob ng malaking silid. Nang sumara ang mabigat na pintuan, mabilis lumapit si Sebastian kay Karina. Hinawakan ito na mahigpit sa magkabilang braso at tinayo ito mula sa silya. Dinikit ang katawan ng dalaga sa malamig na salamin ng pader ng boardroom. Ano bang sinusubukan mong patunayan, Karina? Bulyaw ni Sebastian sa mukha nito. Ang mga mata ay nagdiningas sa galit. Gusto mo ba talagang sirain ng kumpanyang to pati na rin ang sarili mo? Akala mo ba dahil nakapuntos ko ngayon, ikaw na magpapatakbo sa akin? Sa kabila ng higpit ng pagkakahawak sa kanyang mga braso at ng malapit na banta sa kanyang mukha, hindi yumuko si Karina. Diretso niyang tiningnan ang mga mata ni Sebastian. Ang kanyang sariling mukha ay walang bakas ng takot kundi puno ng matinding poot. Hindi ko sinisirang puni ang kumpanya mo, Sebastian. Pinapakita ko lang sa iyo na ang bawat patakaran at pagpapahirap na ipinato mo sa akin sa loob ng mansyon na yon may katumbas na ganti. Sagot ni Karina. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin sa bawat salita. Binili mo ang pangalan ko, oo. Ginawa mo kong alipin sa papel, ngunit hindi mo kailanman hawak ang aking pagkatao. At ngayon, natutunan mo na ang unang aralin. Huwag na huwag mong mamaliitin ang isang babaeng walang-wala nang natitira, maliban sa kanyang karangalan. Nandisik ang mga mata ni Sebastian sa narinig. Ang galit sa kanyang dibdib hinaluan ng kakaibang damdamin, isang halo ng paghanga at matinding pagkabigo na hindi niya kailanman naramdaman sa tanang ng kanyang buhay. Binitawan niya ng marahas ang mga braso ni Karina, humakbang paatras at tumalikod habang humihinga ng malalim. Tandaan mo to, Karina, wika ni Sebastian nang hindi lumilingon. Ang boses mababa, puno na nakakapanindig balahibong babala.
ipapanalo mo ang unang laban. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan, sisiguraduhin kong magsisisi ka sa araw na to. Ngumiti si Karina habang inaayos ang gusot sa kanyang puting coat dress. Pagkatapos tumalikod at naglakad patungo sa pintuan ng may taas noo. Maghintay ka, Sebastian, dahil ang susunod nating paghaharap, hindi mo na kayang takasan. Makalipas ang ilang araw mula sa mainit na sagupaan sa boardroom ng Serrano Empire, hindi natinag si Sebastian sa kanyang plano upang ipakita sa buong lipunan na nananatili pa rin siya sa tuktok ng kapangyarihan at hindi kailanman natalo ng kanyang asawa. Nagpasya siyang dumulo sa taunang charity gala ng mga pinakamayamang negosyante at elite sa bansa. At bilang bahagi ng kanyang palabas sa publiko, sa pilitan niyang sinama si Karina Mendoza upang gumanap bilang kanyang perpektong may bahay sa harap ng mga kamera. Ang malaking ballroom ng isang 7 bituing hotel sa Makati ay napapalamutian ng mga mamahaling kristal na chandelier, mga bulaklak na inangkat pa mula sa Europa at nilalakihan ng mga musika ng orkestra sa sulok. Ang mga bisita ay nakasuot ng kanya-kanyang pinakamagarang tuxedo at designer gown. Nang bumukas sa malaking dobleng pinto ng bulwagan, ang lahat ng atensyon agad na nabaling sa kanila. Si Sebastian pumasok suot ang isang malinis at eleganteng itim na tuxedo na lalong nagpalitaw sa kanyang otoridad. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang kasama nito, si Karina. Suot ng isang mahaba at kumikinang na emerald green gown na may malalim na hiwa sa tagiliran, ang kanyang buhok ay nakaayos ng pabalik sa isang marangyang estilong binigyang diin ng mga diamanteng hikaw. Si Karina nagmistulang reyna na nagmamay-ari ng gabi. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang mga matay malamig, ngunit puno ng kumpiyansa. At ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila isang pahayag na hindi siya ang dating Karina na madaling tapakan. Habang naglalakad sila papasok, nagbubulungan ng mga tao sa paligid. Ang ilan humahanga sa kanilang tikas bilang mag-asawa, habang iba naman ay nag-uusap tungkol sa kumakalat na balita ng kanilang tensyon sa kumpanya. Nang mapansin ni Sebastian na marami ang nakatitig kay Karina, humigpit ang pagkakahawak nito sa bewang ng dalaga. Binaling niya ang kanyang mukha malapit sa tenga nito at bumulong ng may halong banta. Huwag kang umasta na parang ikaw ang bida sa gabing to, Karina. Narito ka lang bilang palamuti ko? Hindi natinag si Karina, ngunit siya ay ngumiti ng bahagya sa harap ng mga kumukuha ng litrato habang pabulong ding sumasagot kay Sebastian. Huwag kang mag-alala, Mr. Serrano. Hindi ko aagawin ang palabas mo hanggat hindi pa dumarating ang tamang oras para gibain kita sa harap ng lahat. Bago pa man makapagsalita si Sebastian, isang pamilyar at matinis na boses ang pumukaw sa kanilang pansin mula sa gitna ng kerida ng mga taong sumasalubong sa kanila. Sebastian, my love, sa wakas dumating ka rin. Nang lumingon sila, nakita nila si Joanna Rivas. Suot ng isang pulang terno na sadyang mapang-akit. Naglalakad to patungo sa kanila ng may pag-iimbot ng ngiti. Ang mga tao sa paligid medyo tumahimik, alam ang komplikadong relasyon sa pagitan ng pamilya Mendoza, ng mga Serrano at ng maimpluwensyang pamilya ni Joanna. Dire-diretsyong lumapit si Joanna kay Sebastian. Di man lang tinapunan ng tingin si Karina at akmang yayakapin sana ang bilyonaryo sa braso. Ngunit bago pa man dumapo ang mga kamay nito kay Sebastian, mabilis na hawakbang si Karina at tinarangan ang landas ni Joanna. Tumigil si Joanna, bahagyang naningkit ang mga mata habang tinitingnan si Karina mula ulo hanggang paa ng may halong pandidiri. Oh, kaya pala medyo mababa ang standard ng mga imbitasyon ngayon sa gala na to dahil kasama mo ang isang talunan. Panimula ni Joanna na may halong pandalait, sapat na malapit para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Tinuro nito ang suot na damit ni Karina. Alam mo, Karina, maganda sana ang damit na yan. Kaso parang pamilyar sa akin. Ah, oo. Yan ang design na sinuot ko noong nakaraang buwan sa private yacht party namin ni Sebastian sa Palawan. Nakakatuwa lang na pinagkakasya mo mga lumang pinaglumaan ko. Natahimik ang buong paligid. Lahat ng mga mata nakatutok kay Karina. Nag-aabang kung iiyak ba to sa kahihiyan o yuyuko tulad ng inaasahan ng marami. Si Sebastian naman na natiling tahimik. Bahagyang nakakunot ang noo habang tinitingnan ng reaksyon ng kanyang asawa. Naghihintay ko hanggang saan ang kayang tiisin ng babae.
Ang mga salitang binitawan ni Joanna Rivas ay lumikha ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng Marangyang Ballroom. Ang mga matang nakatutok sa kanila ay nag-aabang ng luha, ng pagkapahiya o ng anumang senyales ng kahinaan mula kay Karina Mendoza. Para sa mga taong naroon, si Joanna ang nagwiyi sa unang yugto ng pampublikong labanan na ito. Isang patunay na sa mundo ng mayayaman, ang kabit ay may lakas ng loob tapakan ang legal na asawa. Si Sebastian naman na natiling tahimik, hindi niya pinigilan si Joanna na hindi rin niya nilayo ang kanyang sarili. Sa halip, pinanood lamang niya si Karina. Naghihintay kung hanggang saan ang kayang tiisin ng babaeng minsan ang nangahas na hamunin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nagkamali sila ng husto. Si Karina hindi nang mahinang dalaga na umiiyak sa gitna ng ulan ng gabing bumangga siya sa sasakyan ng bilyonaryo. Sa halip na yumuko o mamula sa kahihiyan, isang malamig at mapang-uyam na ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang tingin. Sinalubong ang mapang-apig mga mata ni Joanna. Ah, talaga ba? Sinuot mo yan sa private yacht party nung nakaraang buwan? Mahinang tanong ni Karina. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang talas na umalingaw-ngaw sa paligid. Kaya pala may amoy amag at luma ang tela ng isuot ko to kanina. Buti na lang kahit papano napakinabangan kong pinaglumaan ng isang desperadang babaeng nagpupumilit sumiksik sa buhay ng may asawa. Namula sa galit ang mukha ni Joanna. Ikaw! Napakatalamak ng bibig mo para sa isang tarunang babae ng pamilya nakapulot lamang sa kangkungan. Sigaw nito. Nawalan na ng poy sa harap ng mga bisita. Hindi na naghintay pa si Karina sa isang iglap. Kinuha niyang isang baso ng mamahaling champagne mula sa dumadaan na waiter sa kanyang tabi at walang awang binuhos ang laman nito ng direkta sa mukha at mamahaling damit na Joanna. Napaigtad si Joanna habang tumutulo ang alak sa kanyang mukha at pulang terno. Oh my God! What did you do? Tili nito habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay sa sobrang inis. Oops, pasensya na. Malamig na wika ni Karina habang marahang ibinaba ang baso sa tray. Medyo malabo kasi ang paningin ko sa mga taong makakapalang mukha na dumidikit sa asawa ng iba. Kahit pa sabihin ang asawang yon ay basurang tinapon ko na sa basurahan. Galit na itinulak ni Sebastian si Karina palayo kay Joanna. Di na nakapagpigil na makitang napahiya ang kanyang kasintahan sa harap ng buong lipunan. Karina, lumalagpas ka na sa hangganan mo. Sigaw ni Sebastian. Ang boses ay nanginginig sa galit habang inaalalayan si Joanna. Wala kang karapatang bastusin si Joanna sa harap ng publiko. Tinitigan ni Karina si Sebastian ng may matinding puot at pait sa mga mata. Ang kanyang dibdib mabilis na tumaas-baba sa tindi ng emosyon, ngunit ang kanyang mukha na natiling matatag. Oo, lumagpas na nga ako, Sebastian. Wika ni Karina. Ang boses ay sapat na lakas para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Lumagpas na ako sa hangganan ng katangahan na magpasyang pakasalan ng isang lalaking bulag, duwag at alipin ang sarili niyang kahalayan. Sa iyo na ang kabit mo at sa iyo na ang maruming imperyo mo. Tapos na ang laro natin. Tumalikod si Karina ng may taas noo. Hindi niya na hinintay pang makapagsalita si Sebastian. Iniwan niya ang buong ballroom sa gitna ng nakabibinging katahimikan habang ang kanyang mahabang emerald green gown ay kumakaway sa bawat hakbang ng kanyang paglisan. Isang reyna ang kusang bumaba sa trono dahil alam niya na ang kahariang yon ay hindi nararapat sa isang taong tulad ng bilyonaryo. Gabi na nang makarating si Karina sa mansyon ng mga Serrano sa Tagaytay. Walang emosyon ang kanyang mukha habang binubuksan ng malaking pintuan. Tahimik ang buong bahay, tanging ang malakas na ihip ng hangin sa labas at ang tunay na lamig ng gabi ang sumalubong sa kanya. Wala roon si Sebastian, malamang na natili ito sa Maynila kasama si Joanna upang linisin ang kahihiyan na inabot ng mga ito sa gala. Dumiretso si Karina sa kanyang silid sa dulo ng kanlurang pasilyo. Binuksan niyang ilaw at kinuhang kanyang maliit na traveling bag. Nilagay niya rito ang ilang personal na gamit at ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang mga karapatan sa negosyo. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng maliit na mesa kung saan nakapatong ang kontrata ng kasal na pinirmahan niya ilang buwan nang nakakalipas. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa daliri at marahang inilatag to sa ibabaw ng papel. Ngunit hindi lamang yon ang iniwan niya.
Kinuha niya sa kanyang bag ang isang itim na USB flash drive. Ang parehong cord na naglalaman ng mga ebidensya, litrato at mga dokumento ng pakikipagsabuatan ni Sebastian at Joanna upang pabagsakin ng pamilya Mendoza. Nilagay niya to na eksakto sa gitna ng kontrata, sapat para mapansin to agad na sino mang papasok sa silid. Diyan ka nababagay, Sebastian, sa gitna ng mga kasinungalingan at ebidensya ng sarili mong kabuktutan, bulong ni Karina sa sarili habang isinara ang kanyang bag. Paglabas na ng mansyon, sumakay siya sa naghihintay na sasakyan ni Attorney Lucas sa labas ng tarangkahan. Habang papalayo ang sasakyan at natatanaw niya ang malaking gusali sa rearview mirror, wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paglaya mula sa isang kulungang ginto. Kalahating oras ang lumipas nang dumating si Sebastian sa mansyon. Halata sa mukha nito ang pagod at matinding galit mula sa insidente sa gala. Pumasok siya sa silid ni Karina, may balak saktan to sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit natigilan siya ng madatnang madilim at tahimik ang silid. Nang buksan niya ang ilaw, ang tanging tumambad sa kanya ay ang lumang kontrata sa ibabaw ng mesa. Ang makintab na singsing sa tabi nito at ang itim na USB flash drive. Kumunot ang noo ni Sebastian. Kinuha niya ang USB at mabilis na naglakad patungo sa sariling home office upang isalpak to sa kanyang computer. Nang mag-load ang screen, bumungad sa kanya ang mga litrato, video at mga dokumento ng transaksyon sa pagitan ni Joanna at ng mga taong nagtangkang agawin ang mga ari-arian ng mga Mendoza. Mga dokumentong nagpapatunay na si Joanna ang tunay na nagplano sa lahat ng panlilinlang at ginamit lamang siya nito upang tuluyang sirain ang pamilya ng kanyang asawa. Kasama na rin dito ang kopya ng pag-uusap kung saan tuwang-tuwang ipinagmalaki ni Joanna na sunod-sunuran sa kanya ang kinatatakutang bilyonaryo. Gumuho ang mundo sa paligid ni Sebastian, nalamig ang kanyang mga kamay at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang matinding takot, hindi dahil sa banta ng kalaban sa negosyo, kundi dahil sa ideyang tuluyan nang nawala si Karina sa buhay niya. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa biglaang paghihiwalay ng bilyonaryong si Sebastian Serrano at ng kanyang asawang si Karina Mendoza. Ang mga tabloid at business magazines ay napuno ng mga espekulasyon, ngunit para sa mga taong nasa loob ng mataas na lipunan ng negosyo, ang mas malaking usapan ay ang mabilis na pagbangon ng isang bagong kumpanya na direktang kumakalaban ngayon sa Serrano Empire. Sa isang marangya at modernong opisina sa ika-50 palapag na isang gusali sa Bonifacio Global City, nakatayo si Karina sa harap ng malawak na salamin ng bintana. Tanaw mula rito ang buong syudad ng Taguig at sa ibabaw ng kanyang mesa nakaukit ang pangalan ng kanyang sariling korporasyon, Mendoza Villaraza Holdings. Sa loob lamang ng ilang linggo, nang iwan niya ang mansyon, ginamit niya ang kanyang mga legal na karapatan. Ang suporta ng mga natitirang tapat na stockholders at ang mga ebidensyang binigay niya mismo sa mga ahensya ng gobyerno upang maibangon ang pangalan ng kanyang pamilya. Karina, narito na mga financial reports para sa joint venture ng mga taga-Singapore. Bungad ni Attorney Lucas habang inilalagay ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. Nagbago rin ang itsura ng abogado. Ang dating medyo alanganing tagapayo ay isa na ngayong confident chief legal officer ng bagong kumpanya. Di lumingon si Karina mula sa bintana, ngunit isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kamusta ang stock market performance ng Serrano Empire ngayong araw, Attorney Lucas? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may formal na otoridad. Bumagsak pa ng karagdagang 7% ang kanilang shares ngayong umaga, Karina. Sagot ng abogado na may halong paghanga sa tono. At ayon sa aming mga espiya sa loob, nagkakaroon na ng malalang alitan sa board of directors dahil sa mga anomalyang siniwalat natin sa SEC. Ang kumpanya na Sebastian unti-unti nang nauubusan ng pondo at kredibilidad. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang dating marangyang opisina ni Sebastian ay tila isang lugar ng digmaan. Ang mga dokumento ay nakakalat sa sahig at ang mga mamahaling palamuti ay naroon sa sulok na tila inihagis ng galit. Si Sebastian nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mukha ay puyat, bakas ang matinding stress.
Nawala ng tikas at kayabangan na dati niyang pinagmamalaki. Ang kanyang mga mata nakatitig sa screen ng kanyang laptop kung saan makikita ang sunod-sunod na balita tungkol sa pagkalugi ng kanilang mga proyekto. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang nalalapit na pagsisiyasat ng gobyerno tungkol sa mga ilegal na transaksyon na pinirmahan ni Joanna Rivas gamit ang ilang pekeng dokumento sa loob ng kumpanya. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok sa Joanna ng walang katok. Ang mukha ay namumula sa sobrang galit at takot. "Sebastian, kailangan mong gumawa ng paraan," sigaw na Joanna habang lumalapit sa mesa. "Pinatawag na ako ng National Bureau of Investigation para sa mga kasong pampinansyal. Bakit hindi mo pa ito na isasaayos? Kung madidiin ako, hindi kita patatawarin." Dahan-dahan, dumingon si Sebastian kay Joanna. Ang kanyang tingin hindi na galit, kundi puno ng malamig at pandidiri na pagsisisi. Dati, ang bawat salita ng babaeng ito ay sinusunod niya nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, malinaw na sa kanya na si Joanna ang dahilan ng kanyang buong pagbagsak. "Kasalanan mo lahat ng to, Joanna," bulong na Sebastian. Ang boses ay nanginginig sa matinding puot habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. "Pinagkatiwalaan kita at sinira mong buhay ko. Inalis ko ang tanging taong nagmamahal at nagtatanggol sa akin nang dahil sa mga kasinungalingan mo? Anong sinasabi mo dyan?" Sigaw ni Joanna. Umatras na makitang lumalapit sa Sebastian ng may madilim na mukha. "Tapos na ang palabas, Joanna," wika ni Sebastian habang pinindot ang intercom sa ibabaw ng mesa. "Securities, pumasok kayo rito at ihatid ang babaeng to palabas ng gusali. Siguraduhin hindi na siya kailanman makakapasok pa sa teritoryong ito." Pagkalabas ni Joanna habang nagwawala at sumisigaw, naiwan mag-isa sa Sebastian sa gitna ng kanyang gumuhong impyerno. Lumapit siya sa malaking salamin, napatingin sa kawalan. Sa sandaling yon, napagtanto niya ang pinakamahirap na katotohanan, na nanalo na si Karina at siya ay tuluyan ng natalo hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa pag-ibig na kailanman hindi niya na maibabalik. Makalipas ang ilang buwan, ang landscape ng corporate world sa bansa tuluyang ang nagbago. Ang Mendoza Villaraza Holdings ay nakilala bilang isa sa pinakamabilis lumago at pinakamaimpluwensyang kumpanya, habang ang Serrano Empire naman na natiling lumulubog sa mga kasong legal, pagkawala ng mga investors at patuloy na investigasyon ng gobyerno. Si Karina Mendoza hindi na lamang nakilala bilang isang tagapagmanang lumaban. Siya ay ginagalang na ngayon bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakamayamang CEO sa industriya. Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang tagumpay at ng kanyang bagong kapangyarihan, may isang tahimik na puwang sa kanyang buhay na hindi kailanman napuno ng anumang titulo o kayamanan. Isang hapon, habang naglalakad si Karina patungo sa kanyang pribadong sasakyan, mula sa isang mataas na uri ng business summit sa Makati, napansin niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse sa madilim na bahagi ng parking area. Si Sebastian. Malaki ang pinagbago ng itsura nito. Wala nang mayabang at perpektong tikas ng isang kinatatakutang bilyonaryo. Ang kanyang buhok medyo magulo, ang kanyang mukha baka sa matinding pagod at pangungulila, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi nang magtama ang kanilang mga paningin. Agad siyang lumapit kay Karina bagamat pinigilan siya ng dalawang personal security guards ng dalaga. "Sandali lang, pakiusap, Karina, sandali lang." Basag na Sebastian sa katahimikan ng tahimik na pasilyo. Ang boses nanginginig, puno ng pakiusap. Huminto si Karina, sinenyas sa kanyang mga gwardya na lumayo ng kaunti at dahan-dahang lumingon sa dating asawa. "Sebastian," malamig na tawag ni Karina. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon habang tinitingnan ang lalaking minsan ang sumira at nagpahirap sa kanyang buhay. "Kung nandito ka para humingi ng tulong pinansyal para sa bumabagsak mong kumpanya, nag-aaksaya ka lamang ng panahon. Tapos na ang obligasyon ko sa'yo?" "Hindi perang sadya ko rito, Karina." Mabilis sa sagot ni Sebastian. Ang boses ay basag at may halong labis na sakit. Yumuko to ng bahagya, isang bagay na hinding-hindi nito ginawa kailanman sa harap ng sino man noon. "Nandito ako dahil hindi ko kayang mabuhay sa bundong ginawa ko para sa sarili ko. Narin lang ako, oo, ngunit kasalanan ko rin. Nabulag ako ng galit at kayabangan.
Nawalan na sa akin ang lahat, ang imperyo, ang pangalan, at higit sa lahat, ikaw. Tinitigan ni Karina sa Sebastian ng malalim. Nakita niyang senseridad sa mga mata nito, ngunit ang mga sugat ng nakaraan masyadong malalim upang madaling hilumin ang ilang salita ng pagsisisi. Binagyan kita ng buong pagkatao ko noon, Sebastian. Wika ni Karina, ang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatago sa dibdib ng lalaki. At ang isinukli mo ay alapista, kontrata ng pagkaalipan at ang babaeng tumapak sa aking karangalan. Sinabi mo sa akin noon ang bawat desisyon mo may kapalit. Ito na ang kabayaran, ang maging mag-isa sa gitna ng mga guho ng sarili mong imperyo. Alam ko na huli na ang lahat. Maluhaluhang sambit na Sebastian habang lumapit pa ng kaunti kahit pinipigilan siya ng distansya. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon o buksan mong muli ang iyong puso. Ang gusto ko lang malaman mo na sa gitna ng lahat ng pagkakamali ko, natutunan kitang mahalin ng totoo, Karina, at yun, ang pinakamalaking parusang natanggap ko. Ang mahalin ng nag-iisang taong pinalayas ko palayo. Tahimik na pinagmasdan ni Karina ang lalaki bago siya tumalikod at nagpatuloy sa paglakad patungo sa naghihintay niyang sasakyan. Bago siya pumasok, lumingon siya sandali kay Sebastian na nanatiling nakatayo sa dilim ng parking lot. Huli na ang lahat, Sebastian. Huling bulong ni Karina sa hangin bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan at iniwan tong mag-isa sa kawalan. Ilang buwan nang lumipas mula nang naganap ang madamdaming pagkikita ni Karina at Sebastian sa madilim na parking lot ng Makati. Sa paglipas ng mga araw, ang pangalan ni Karina Mendoza patuloy na umakyat sa tuktok ng tagumpay. Ang Mendoza Villarasa Holdings ay hindi na lamang isang simpleng kumpanya na nakikipagsabayan. Ito na ngayon ang pangunahing haligi ng ekonomiya na nagdidikta ng mga kalakaran sa merkado at real estate sa buong bansa. Ang kanyang pangalan kasing kahulugan ng husay, tibay ng loob at hindi matatawarang integridad. Sa kanyang maluwag at modernong opisina sa BGC, nakatanaw si Karina habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Suot ang isang makinis na maroon blazer at may maayos na pagkakatali ang buhok. Tinitingnan niya ang mga ulat ng pananalapi para sa nanalapit na international expansion ng kanilang korporasyon. Wala nang bakas ng takot o pangamba sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay ang malamig na determinasyon ng isang reyna na ganap ng nagmamay-ari ng kanyang tadhana. Karina, narito na ang mga kinatuan mula sa Singapore para sa pinal na pirmahan ng joint venture, bungad ni Attorney Lucas habang pumapasok sa silid dalang isang leather folder. Napangiti ang abogado, kitang-kita ang paghanga rito. Matagumpay nating nakuha ang kontrata, sila na ang nag-adjust ng kanilang terms pabor sa atin. Magaling, Attorney Lucas. Tugon ni Karina habang binababa ang tasa ng kape. Ischedule mo ang press conference para bukas ng umaga. Gusto kong malaman na lahat ng tagumpay na to ay patunay na ang mga taong tinangkang durugin kailanman hindi matitinag. Ngunit sa kabila ng rurok ng tagumpay na to, ang mundo ng negosyo sadyang puno ng mga sorpresang di inaasahan. Habang nagaganap ang pagdiriwang sa loob ng isang kilalang hotel para sa tagumpay ng kumpanya, isang balita ang mabilis na kumalat sa mga smartphone ng taong dumalo. Ang Serrano Empire, ang dating higanteng kumpanya na pinamumunuan ni Sebastian, tuluyan nang nagdeklara ng bankruptcy. Ang mga ari-arian nito ay kinumpiska na ng bangko at ng pamahalaan upang bayaran ang bilyon-bilyon pisong utang at mga multa mula sa mga kasong kriminal na isinampa laban kay Joanna Rivas at mga tiwaling opisyal nito. Nang marinig ang balitang to mula sa isang kasamang negosyante, napatigil si Karina sa pag-inom ng alak. Tumitig siya sa kawalan habang pumapasok sa kanyang isipan ang huling mukha ni Sebastian nung hagkanto ng lupa ng kanyang pagkatalo. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang mabigat na katahimikan. Ang pagtatapos sa isang mahaba at madugong kabanata ng kanyang buhay. Samantala, sa isang lumang apartment sa labas ng lungsod, nakaupo si Sebastian sa isang silya sa tabi ng bintana. Ang kanyang suot ay simple na lamang, isang gusot na puting polo at maong. Wala nang mga mamahaling kotse, ang mga bodyguard, ang malawak na opisina at higit sa lahat ang kapangyarihan. Habang pinapanood niya sa maliit na telebisyon ang balita tungkol sa tagumpay ni Karina at ang tuluyang pagbagsak ng kanyang pangalan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakatayo siya roon ng mag-isa,
Hawak ang lumang singsing na iniwan ni Karina sa mansyon ilang buwan nang nakalilipas. Sa unang pagkakataon natutunan niyang huminga ng walang galit o kayabangan sa kanyang dibdib. Ngunit ang kapalit naman ay ang walang katapusang pagsisisi sa bawat maling desisyon na sumira sa tanging babaeng minahal niya ng totoo. Ilang buwan na lumipas mula nang opisyal na bumagsak ang Serrano Empire. Ang dating kinatatakutang pangalan na Sebastian Serrano tuluyang nabura sa listahan ng mga nangungunang bilyonaryo sa bansa. Sa kabilang banda, ang Mendoza Villarasa Holdings patuloy na lumalawak, kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong Asya. Si Karina Mendoza ay namumuhay ngayon sa rurok ng tagumpay. Isang reyna na nakaupo sa trono na siya mismo ang nagtayo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Isang umaga, habang sinasagawa ni Karina ang kanyang regular na pag-iinspeksyon sa mga bagong proyektong real estate ng kumpanya sa Tagaytay, dumaan ang kanyang sasakyan malapit sa dating mansyon kung saan siya nagdusa at kinulong sa ilalim ng kontrata ng kasal. Pinatigil niya ang sasakyan. Dahan-dahan bumaba si Karina at tinanaw ang malaking tarangkahan na nooy tila reha sa isang piitan. Ang hardin na dating saksi sa kanyang luhat kalungkutan, ngayon mukhang abandonado. Ang damo tumubo ng mataas. Ang pintura ng malaking bahay unti-unting tatanggal sa kapabayaan at kawalan na nag-aalaga. Karina, maayos bang lahat? Tanong ni Attorney Lucas na lumabas din mula sa kasunod na sasakyan. Bakas ang pag-aalala sa muka habang lumalapit sa kanya. Wala to, Attorney Lucas. Mahinang sagot ni Karina habang umiiling. Habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bintana ng silid kung saan niya iniwan ang kontrata at ang USB noon. Naalala ko lang kung paano ako nagsimula dito. Ang lugar na to ay minsang naging libingan ng aking dignidad, ngunit dito rin ako natutong lumaban. Bago pa man sila makabalik sa sasakyan, isang payak na lalaki ang lumapit sa kanila mula sa gilid ng kalsada. Suot ang kupas na jacket at medyo maputla ang mukha. Agad nakilala ni Karina kung sino to, kahit pa malaki ang pinagbago ng kanyang anyo, si Sebastian. Nakatayo sa harap nila, hindi na ang mapagmataas na bilyonaryong may hawak ng buong mundo, kundi isang ordinaryong taong sinusubukan mabuhay araw-araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang hamak na manggagawa sa kalapit na konstruksyon. Nang magtama ang kanilang mga paningin, napatigil sa Sebastian. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang mga kamay nanginginig habang nakatingin sa babaeng minsan niyang tinapak-tapakan. Karina? Tawag ni Sebastian sa kanyang pangalan. Ang boses ay mahina, basag, puno ng labis na pagtitimpi upang wag tumulo ang kanyang mga luha sa harap ng mga gwardiya. Di gumalaw si Karina. Pinagmasdan ng lalaking nasa kanyang harapan. Ang taong nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na sugat sa buhay, ngunit siya ring dahilan kung bakit na nakamit ang kanyang tunay na lakas. Sebastian, tugon ni Karina. Ang boses ay kalmado, walang galit, ngunit puno ng malamig na katotohanan. Nakapagtatakang makita ka rito. Kala ko tuluyan ka nang umalis sa lugar na to para magsimulang uli sa ibang bansa. Hindi ko magawang umalis, Karina. Maluhaluhang pag-ama ni Sebastian habang lumalapit ng bahagya. Bagaman pinigilan siya ng mga gwardya sa isang senyas lang ni Attorney Lucas. Dahil ang bawat sulok ng lugar na to, ang bawat alaala ng ating nakaraan ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Wala na sa akin ang lahat. Nagbabayad na ako sa bawat kasalanang ginawa ko sa iyo, ngunit hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil pinakawalan ko ang nag-iisang taong nagmahal sa akin ng tapat. Tinitigan ni Karina si Sebastian ng malalim. Ang hangin sa Tagaytay umihip ng malamig, ngunit ang kanyang puso'y nanatiling matatag at buo. Tama ka, Sebastian, wika ni Karina habang tumatalikod upang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Nagbabayad ka na ngayon sa mga ginawa mo, ngunit ang sakit at sugat na iniwan mo sa akin ay hindi na kailanman mabubura ng mga luha mo ngayon. Tapos na tayo, ang natitira na lang sa atin ay ang mga aral ng kahapon. Bago tuluyang isara ang pinto ng kanyang sasakyan, huling lumingon si Karina kay Sebastian na nanatiling nakatayo sa gitna ng daan. Umiiyak at tinanggap ang tadhana ng kanyang sariling pagkawasak. At sa sandaling yon, tuluyan ang sinara ni Karina ang pinto ng nakaraan, handang harapin ang kinabukasan na siya mismo ang nagmamay-ari.
Lumipas ang mga taon at ang panahon, nagdala ng mga pagbabagong hindi kailanman inakala ng sino man sa mundo ng mataas na lipunang negosyo. Ang pamangalang Mendoza Villarasa Holdings ay ganap ng naging isang pandaigdigang higante. May mga sangay sa iba't ibang bansa sa Asia, Europa at Estados Unidos. Si Karina Mendoza kinalala hindi lang bilang isang matagumpay na CEO, kundi pati bilang isang pilantropo na tumulong sa pag-angat ng maliliit na negosyante at manggagawa tulad ng sinapit ng kanyang pamilya doon. Sa kanyang malawak at marangyang opisina, tinatanaw ang magandang kalangitan ng Bonifacio Global City. Si Karina ay nakaupo sa kanyang silya, hawak ang isang kopya ng pangunahing business magazine sa bansa kung saan siya ang nasa pabalat. Ang titulong nakalimbag sa itaas ay nagsasabing, "Ang reyna ng industriya, mula sa abo patungo sa trono." Bumukas ang pinto, pumasok sa Attorney Lucas na ngayon pangalawang pangulo na ng kumpanya. May dalang isang formal na dokumento para sa kanilang susunod na malaking proyekto. "Karina, narito ang mga dokumento para sa pagbili ng lumang lupain sa Tagaytay. Ang mismong lugar kung saan nakatayo noon ang lumang mansyon ng mga Serrano?" Pahayag ni Attorney Lucas habang nilalagay ang folder sa mesa. "Ang buong lugar ay nakatakdang patagin upang tayuan ang ating bagong Eco Technology Research Center." Napatigal si Karina sa pagbabasa. Dahan-dahang binaba ang hawak na panulat. Tumitig sa labas ng malawak na bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang sumilab sabay ng paglabog ng araw. Ang lumang mansyon na yon ang minsang naging piitan ng kanyang mga luha. Kontrata ng pagkaalipin at ng pagmamataas sa isang bilyonaryo na ngayon alaala na lang ng nakaraan. "Ituloy niyo ang proyekto, Attorney Lucas," kalmadong utos ni Karina, ang boses puno ng kapayapaan at katiyakan. "Gawing simbolo ng pagbabago at pag-asa ang lugar na yon. Nais kong ang bawat taong dadaan doon makita na ang tagumpay hindi nasusukat sa aping dinanas kundi sa lakas ng pagbangon." Samantala, sa isang malayong lalawigan, sa labas ng kabihasnan, tahimik na namumuhay sa Sebastian Serrano. Wala ng karangyaan, ang mga sasakyan at ang kapangyarihan na minsan niyang pinagmalaki. Nagtatrabaho na lamang siya bilang isang ordinaryong tagapangasiwa sa isang maliit na bukid. Ang kanyang mga kamay na dati nagdidikta ng kapalaran ng libo-libong manggagawa ay magaspang na ngayon at sugatan dahil sa araw-araw na pagpapapawi sa lupa. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, hawak ang lumang singsing at tanging alaala na lamang ng kanyang nakaraan. Napanood niya sa isang maliit na radyo ang balita tungkol sa pagbubukas ng bagong pasilidad ng Mendoza Villarasa Holdings sa Tagaytay, ang lupain kung saan nakatayo noon ang kanyang mansyon. Nakinig siya habang binabanggit ng reporter ang pangalan ni Karina Mendoza bilang tagapagtatag at inspirasyon ng buong proyekto. Isang mabait ngunit taos-pusong ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. Walang galit, walang inggit, tanging malalim na pagsisisi at pagtanggap lamang ang natira sa kanyang dibdib. Tinabi niya ang singsing sa kanyang bulsa, huminga ng malalim, tinanaw ang dulo ng bukid. Nauunawaan na niya sa wakas ang pinakamahalagang aral ng buhay, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa salapi o kontrata na bumibihag sa iba, kundi sa kakayang magmahal ng tapat, magpatawad at lumaya mula sa sarili mong mga kasalanan. At habang nagpapatuloy si Karina sa pag-okupa ng trono ng kanyang tagumpay, si Sebastian na may nanatili sa katahimikan ng kanyang pagbabago. Habang buhay, dinadala ang anino ng isang pag-ibig na sinayang niya sa gitna ng kanyang sariling karangyaan. Ilang taon na ang lumipas mula na itayo ang Eco Technology Research Center sa dating kinatatayuan ng marangyang mansyon sa Tagaytay. Ang lugar na dati saksi sa kalungkutan, luha at kontrata at sa piritang pagkaalipin ng ganap na isang buhay na patunay na tagumpay, pagbabago at pag-asa. Libo-libong kabataan at mga bagong negosyante ang dumadalo roon upang matuto mula sa mga programa at scholarship na itinatag ng Mendoza Villarasa Holdings. Si Karina Mendoza na ngayon kinikilala sa buong Asya at mundo bilang isa sa pinaka-maimpluwensya at ginagalang na leader sa industriya ay nakatayo sa tuktok ng roof deck ng pangunahing gusali habang pinagmamasdan ng masiglang komunidad sa ibaba.
Suot ang isang simpleng puting blazer at itim na pantalon. Ang kanyang mga matay nagniningning hindi dahil sa ginto o kayamanan, kundi dahil sa kapayapaang nadarama ng kanyang puso. Dahan-dahang naglakad papalapit si Attorney Lucas, dalang isang huling dokumento para sa araw na yon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng ngiting nagpapakita ng kanilang matagal ng pinagsamahan at tagumpay. Karina, nakumpleto na ang pinal na ulat para sa foundation natin sa Tagaytay? Wika ni Attorney Lucas habang iniabot ang folder. Mahigit 5,000 kabataan na ang natulungan natin ngayong taon upang makapagsimula ng sarili nilang negosyo nang walang takot na madaya o yurakan ng kanilang karangalan. Kinuha ni Karina ang folder at tinawakan to ng mahigpit habang nakangiti. Magandang balita to, Attorney Lucas. Nais kong mas palawakin pa natin ang programa sa susunod na taon. Huwag natin hayaang may makaranas pa sa kanila ng kawalan ng boses sa lipunan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang pag-uusap tungkol sa hinaharap ng kumpanya, hindi maiwasan ni Karina ang mapatingin sa dulo ng kalsada malapit sa hagganan ng bukid. Naalala niya lahat ng kanyang pinagdaanan mula sa pagbagsak ng kanilang pamilya, ang mapait na kontrata ng kasal kay Sebastian hanggang sa pagbangon niya bilang isang reyna ng sarili niyang tadhana. Lahat ng sugat naging pilat na nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Samantala, sa isang malayong lalawigan, payapang namumuhay si Sebastian. Ang kanyang buhok meron ng mga puting hibla at ang kanyang mga kamay gasgas at sanay na sa pag-aararo at pag-aalaga sa lupa. Natutunan niya ang tunay na halaga ng bawat patak ng pawis at bigat ng mga salitang binibitawan. Tuwing gabi bago siya matulog, kinukuha niya ang lumang singsing na iniwan ni Karina noon at tinitigan to habang bumubulong ng tahimik na pananangin para sa kaligayahan ng babaeng minsan niyang sinaktan at minahal ng totoo. Wala na sa kanya ang hinanakit o galit, tanging ang malalim na aral ng tadhana ang nagpapatatag sa kanyang natitirang mga araw. Sa mundong ito, natutunan nilang dalawa na ang pag-ibig ay hindi isang kontrata na pinipirmahan at binibili, kundi isang desisyon na igagalang, alagaan at palayain kapag kinakailangan. At sa bawat bagong umaga na sumisikat sa bansa, si Karina nagpapatuloy sa pag-ukit ng kanyang legacy. Isang patunay ng sino mang durugin ng tadhana ay may kapangyarihang bumangon at maging reyna ng sarili niyang kaharian. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay sumisikat ng may kakaibang kinang. Sumasalamin sa mga salamin ng bagong tayong Eco Technology Research Center at malalawak na hardina pumapalit ngayon sa lumang bakuran ng dating mansyon ng mga Serrano. Ang lugar na dati piitan ng luha, kontrata ng sapiritang pagkaalipin at malamig na digmaan ng kapangyarihan ay ganap ng naging isang sagisag ng pag-asa, katarungan at tagumpay. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nagkakatipon ng mga kilalang negosyante, diplomatiko at mga kabataang natulungan ng Mendoza Villarasa Foundation. Naroroon lahat upang saksihan ang pinal na pagdulunsad ng pandaigdigang programa ng kumpanya para sa mga maliliit na negosyante at mga kababaihan na nawala ng boses sa lipunan. Si Karina Mendoza ay dahan-dahang naglakad patungo sa entablado, suot ay isang eleganteng puting kasuotan na may disenyong sumasalamin sa kanyang katatagan. Ang kanyang mga matay nagniningning hindi dahil sa ginto o kayamanan, kundi dahil sa lalim ng kapayapaang natagpuan ng kanyang puso. Tumahimik ang buong bulwagan nang humawak siya sa mikropono. Maraming taon nang nakalipas, naniwala ko na ang buhay ay isang kontratang dinidikta ng mga taong may kapangyarihan at salapi. Panimula ni Karina, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at umaalingaw sa buong silid ng may buong otoridad. Akala ko ang bawat sugat na natanggap natin ay permanente at ang bawat pagkatalo ay katapusan na ng ating kwento. Lumingon siya sa labas ng malaking salamin ng bulwagan kung saan tanaw ang berdeng kapaligiran ng Tagaytay. Ngunit natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti o sa pagpilit sa isang taong nagmahal. Nagmumula to sa ating sarili, sa kakayahang tumayo mula sa mga abo, itayo ang sarili nating trono at patunayan ng bawat babae o sino mang pinapairal ng kawalan ng katanungan ay may kapangyarihang baguhin ang kanilang tadhana.
Ang kwentong ito ay hindi na nga tungkol sa kung sino ang nanalo o natalo sa nakaraan. Ito ay tungkol sa ating lahat nang natutong lumaya. Isang malakas at nagkakaisang palakpakan ng pumuno sa buong bulwagan. Si Attorney Lucas na nakatayo sa gilid ng entablado ay may mapangiting pinapanood ang kanyang pinuno. Ang reyna na hindi na kailanman mangangailangan ng basbas ng sino man upang mamuno. Samantala sa isang malayong lalawigan, sa tabi ng isang payapang bukid, nakaupo si Sebastian sa ilalim ng lilim na isang punong mangga. Hawak niyang maliit na radyo kung saan pinakikinggan niya ang live broadcast ng talumpati ni Karina. Habang bawat salita ay tumatagos sa kanyang pandinig, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong to wala tong halong pait. Ito ay luha na ganap ng pagsisisi, pagpapatawad sa sarili at pagkilala sa kadakilaan ng babaeng minsan niyang sinayang. Kinuha ni Sebastian lumang singsing na matagal niyang tinago. Hinalikan to ng marahan at nilagay sa loob ng isang maliit na kahoy bago ito ibinaon sa ilalim ng lupa malapit sa kanyang mga pananim. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paglaya ng kanyang sariling kaluluwa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Sa gitna ng tagumpay at katahimikan, natapos ang isang mahabang yugto ng digmaan at pag-ibig. Si Karina Mendoza ay ganap ng nagmamay-ari ng kanyang kaharian at si Sebastian Serrano ay natagpuan na ang kapayapaan sa gitna ng kanyang pagbabago. Ang kontrata tuluyan nang napunit ng tadhana, ngunit ang aral ng kanilang paglalakbay ay mananatiling nakaukit sa bawat pahina ng kasaysayan. Isang patunay na ang pag-ibig, gaano man kasakit ang simula, ay may kapangyarihang magbigay ng simula sa sinumang mga has na lumaban at muling bumangon.